Sino nga ba si Eddie Bong Plaza? Pag-usapan natin ang history ni Eddie Bong Plaza, lalo na sa history niya sa manok. Pero bago natin umpisahan ito, meron po tayong paraffle. Pumunta lang sa link sa baba at panoorin kung paano makasali. Ito ang mga prizes natin. First winner, trio, isang broodcock at 2 pullets. Second winner, 3 pullets plus 1,000 GCash. Third winner, 2 pullets plus 500 GCash. Panoorin lang ang video sa link na yan para malaman nyo ang mechanics. Si Eddie Bong Plaza ay ipinanganak noong ika-21 ng Agosto taong 1962 sa lungsod ng Maynila. Nagtapos sa kursong Industrial Engineer sa Cebu Institute of Technology University, naging gobernador ng Agusan del Sur noong ika-30 ng Hunyo taong 2010 hanggang ika-30 ng Hunyo taong 2019. Siya si Governor Adolf Edward Galido Plaza o mas kilala sa tawag na Eddie Bong Plaza. Kilala siya sa larangan ng politika bilang isang kagalang-galang na gobernador. Ngunit sa kabilang banda ay mahilig siya sa mga manok na panabong. Kasalukuyan, meron siyang farm ng mga manok na panabong. Dito niya inaalagaan at pinaparami ang iba't ibang uri ng breed ng mga manok na panabong. Dito din niya pinag-aaralan kung paano ito palakasin at pagalingin sa mga laban. Paano nga ba nahilig sa manok na panabong si Mr. Eddie Bong Plaza? Noong siya ay bata pa, dinadala siya ng kanyang ama tuwing linggo sa farm nito sa Parañaque, noong siya ay nasa edad na 10 taong gulang. Noong una, wala pa siyang hilig dito. Ngunit habang tumatagal ay naiintindihan niya kung bakit nahilig ang kanyang ama sa pagsasabong, dahil na rin sa pamamalagi niya sa farm nito. Naibahagi din niya, noong mga panahong iyon, na sa tuwing sila ay magbabakasyon sa probinsya ay bumibili siya ng manok na panabong at inuuwi sa Maynila. Habang tumatagal, nahihilig na siya sa manok na panabong. Kaya naman habang sila ay nagbabakasyon noon sa probinsya ay pinaglaban ng kanyang ama ang mga panabong na manok nito sa kanya. Pinagtaka niya kung bakit pinaglaban ng kanyang ama ang mga manok nito sa manok niya at merong tari ang mga manok ng kanyang ama at ang kanya ay wala. Pansamantalang napatigil sa pagsasabong si Eddie Bong dahil sa nangyari. Nalungkot siya dahil inubos ng kanyang ama ang lahat ng manok niya sa pamamagitan ng pagsasabong sa mga ito nang walang kalaban laban ng mga pag-aari niyang manok na panabong. Nagpahinga muna siya sa pag-aalaga ng manok. Ngunit noong siya ay pumunta ng Cebu, bumalik ang hilig niya sa manok na panabong nang makita niya ang kanyang mga kapatid na meron ding mga manok na panabong sa kani-kanilang mga bahay. At doon na talaga nag-umpisa ang hilig at pagmamahal niya sa mga manok na panabong. Unti-unti niyang pinag-aralan ang tamang pag-aalaga sa mga manok na panabong. Pinag-aralan niya ang tamang handling at pagkondisyon sa mga ito. Naging assistant siya ng handler ng kanyang ama, tagapakain at tagalinis ng dumi ng mga manok ng kanyang ama. Tumagal ang panahon ng kanyang pag-aalaga ng mga manok, hanggang sa napadpad siya sa Mindanao, at doon ay nagkaroon siya ng maliit na farm sa kanyang bahay. Doon, ay naging kampiyon siya ng 3 sunod nang inilaban niya ang kanyang mga manok sa Cebu. Dahil sa pagiging kampiyon, doon niya nabili ang kauna-unahang malaking farm na pag-aari niya sa Mindanao. Sa kasalukuyan, siya ay nag-aalaga ng iba't ibang lahi ng manok, tulad ng Roundheads Rooster, lahi ng Kelso at iba pa. Mahalaga sa kanya bilang breeder ang pag-blend at kung ano ba ang kakalabasan ng bagong manok na kanyang i-breed, at iyon ang isang malaking pagsubok sa pagiging breeder. Sa mga nagdaang panahon sa pag-aalaga ng manok, naibahagi din ni Mr. Eddie Bong, na ang magagandang resulta ng mga lahi ng manok na kanyang nabreed ay ang Roundheads na kung tawagin ay Crazy Roundhead at ang Bomax Kelso na kanya ring paborito. Nakilala din siya sa lahi ng manok na kung tawagin ay Yossi Line. Nakilala ito noong panahong siya ay lumalaban noon sa San Juan noong mga panahong 2006 hanggang 2007. Sinabi niya na basta na lamang niya pinangalanan ang mga lahi ng manok na ito sa kadahilanan na marami na ang lahi ng manok kaya madami din ang mga pangalan na naiimbento ng bawat breeder. Tulad ng Yossi Line na nakuha lamang nila sa biruan na mag-Yossi na lang. Naibahagi din niya na ang labanan ngayon ay maraming off-colors sa manok. At napakahalaga na i-blend ito sa range area pa lang ay may kasama na itong ibang kulay. Ang kanya mga manok na panabong ay galing pa sa mga lahi ng manok ng kanyang ama na hanggang ngayon ay nagpatuloy at ang iba naman ay import at galing din sa iba't ibang breeders. Sinabi din niya na ang fighting style ang pinakamahalaga sa isang uri ng manok, at ang gusto niya sa manok is more on body puncher.
Ito ang isa sa pinakamalaking pagsubok sa mga handler. At patuloy nila itong pinag-aaralan sa bawat laban. Minsan din ay di rin masasabi sa itsura ng manok ang galing nito. Meron manok na din malaki at maganda ang porma pero mahina sa laban. Meron naman na di kagandahan at maliit ang balikat ngunit may angking galen sa laban dahil ito ay mas stretch kesa sa ibang mga manok. Kalimitan. Ang kanyang manok na panabong na pinipili na ay laban ang nanalo kaysa sa mga pinipili ng kanyang mga handler, dahil meron siyang nakikita na di nakikita ng ibang handler. Ang pinakamasayang pakiramdam ayon sa kanya, ay ang makita na ang kanyang manok na binreed ay magaling sa laban na di matutumbasan ng pera ang ligayang nabibigay nito. Sa kasalukuyan, si Mr. Eddie Bong ay isang matagumpay na breeder. Patuloy siyang nag-aalaga, nagpapadami at patuloy din niya pinag-aaralan ang mga lahi ng manok.